Hello po mga tambay! Muli po ang inyong lingkod, si Kamanong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Kinukomentuhan po natin ni Kamanong mga katambay. Ito po, meron po tayong kukomentuhan mga katambay. Ito pong nakaraan, araw, nakabalik na po ang ating mahal na Pangulo mga katambay. At syempre, meron naman siyang report dahil sa kanyang biyahe. Syempre po, gastos po yan ni Juan de la Cruz. Siyempre, kailangan niya mag-report sa atin kung ano po nangyari sa kanyang biyahe na gastos ng bayan, mga katambay. Ito po, napakaganda na naman po ng kanyang tinuran, ang kanyang report sa atin, mga Pilipino. Napakaganda po ng sinabi na talagang nagkaroon na naman po ng kasunduan, mga katambay. Kasunduan, mga katambay. Kasunduan pa lang. Ang sinasabing tutulungan tayong palaguin, lalo ang ating turismo, at ang sinasabing manlalayag din, yung Maritime Corporation ay tutulungan din po tayo, yung protekta sa ating karagatan, at yung sinasabing yung agrikultura kasama rin po sa nilagdaan, mga kadamay, nilagdaan di umano yung pagpapaunlad sa ating mga pangangailangan araw-araw, pagkain, agrikultura, siyempre yung pagiging suporta nila di umano sa ating yung karagatan, yung maritime, tapos tourismo na naman mga tambay. Komentuhan po natin, ito po sa balita po ng malaking giant station po sa ating bansa. Ang sinasabing GMA. GMA 7 po mga tambay. Pakinggan po natin ang balita ng GMA 7 at komentuhan po natin ang report sa atin ng ating mahal na Pangulo. Tulong sa ekonomiya at sa pagpapaigting ng seguridad sa bansa. Yan daw ang mga magandang naibunga ng pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Brunei at Singapore. Makakasiguro po kayo na ipapatupad ko ang aking pangako, and in the near future, there will be abundant jobs in the country so that overseas employment will become a choice, not a necessity. Sa kanyang pagbabalik bansa kaninang umaga ay binahagi ng Pangulo kanyang kauna-unahang state visit sa Brunei Darussalam, kung saan tinalaki nila ng Sultan ng Brunei ang 4 na dekadang diplomatic relations sa pagitan ng dalawang bansa. May 3 kasunduan ding nilagdaan para sa turismo, mga manlalayag at maritime cooperation at isang letter of intent para sa agricultural cooperation. Sa kanyang working visit naman sa Singapore, nakausap niya ang bagong talagang Singaporean Prime Minister, pati na ang kanilang Pangulo na nakatakda raw bumisita sa Pilipinas ngayong taon. Yan po mga tambay. Wala po masyadong kasunduan sa Singapore. Nakausap lang po. At handang bumisita sa bansa, mga tambay. At wala pong matinding, naging kasunduan o sinasabing magbibigay na pangako na naman sa ating bansa ang Singapore. Dahil hindi po naibalita at nasama ng malaking giant media na GMA7, mga tambay. Ang tinutukan lang po ng media at ang sinabi po ng ating Pangulo sa kanyang pagbabalik noong nakarang araw, talagang meron po na gagawin tulong ang bansang Brunei. Pero sa ngayon po, hindi po nagbanggit ang ating Pangulo na nakakuha tayo ng pledge na napakalaki. Hindi po katulad ng mga nakaraan sa Amerika, napakalaking pledge na sinasabing mamumuhunan sa ating bansa na bilyong-bilyon dolyar. Ganon din po nung nagpunta po siya sa Australia na bilyong-bilyon dolyar din po ang ang pumasok o papasok sa ating bansa. At ganon din po sa Germany, di ba? Na napakalaki rin po na maitutulong na mamumuhunan, bilyon-bilyon o daang milyon dolyar. At yung bansa pa na isa na pinuntahan po sa Europe at napakarami pa rin pong bansa. Dahil magdadalawang taon o 2 taon na po na bumibiyahe ang Pangulo. Pero sa kabila nun, yung real talk, bagsak po ang stock market ng ating bansa. Bagsak po, napakaliit po. At ano pa ang real talk? Ang real talk, mga tambay, baon tayo sa utang. Sa loob ng 2 taon, nakautang po ng trilyon ang Pangulong Marcos, ang kanya administrasyon, na wala naman pong progresibo at proyekto na nakita daw di umano, mga tambay. At ano pa? At yung mga corruption daw di umano. Nakikita rin sa kanya, di ba? Dahil mismong PhilHealth na nagbabayad po ay mga miyembro, ng mga premium, nagbabayad tayong mga Pilipino para magkaroon tayo ng PhilHealth para sa seguridad natin na kahit pa paano malaking tulong. Kaya nga po tayo nagbabayad ng malaking premium, pero sa kabila nun,
ang sabi ni Attorney Harry Roque, nanakaw at nadugas daw ang 90 billion, para lang ilipat, sa presidente di umano. Tama. Napakatatindi. Ito po, ngayon, meron naman po bagong pangako ang ating Pangulo. Sinasabi nga, ibabangon niya ang kanyang pangako o pangarap. Mga katambay, sa dami po ng pangarap ng Pangulo, 2 taon na po. Talagang sa tingin po ni Kamanong, komento ni Kamanong, yun nga po ang matinding pagkakaiba po ng dalawang Pangulo. Di ba? Ibalik tanaw lang po natin yung sinasabi po na galit ang mga kababayan nating nasa social media, talagang galit na galit sa pamilya Duterte dahil daw masasamang tao, kriminal, mga palamura, masama ang bibig. Pero sa kabila ng masama ang bibig, pinakitaan tayo ng isang damukal na proyekto. At ang ekonomiya natin hindi sumadsad. Hindi sumadsad ng napakalaki. May pandemya pa tayo, mga tambay. May pandemya pa tayo, mga tambay. At sagana tayo sa turismo ni Pangulong Duterte. Kahit na nung wala pang pandemic, ang turismo natin, ang stock market natin, napakataas, mga tambay. At talagang napakaraming, pumupuntang turismo sa atin. Kasi may seguridad. Kasi ang turismo, mga tambay, seguridad po yan ng isang pupuntang dayuhan sa ating bansa. Titingnan muna nila yung seguridad ng bansa na pupuntahan nila para sila mag-tourist, di ba? Ano po nangyayari sa ating bansa para makahingkayat po ang ating Pangulo para sinasabi ng Brunei na tutulong sa turismo para makakuha tayo ng mga extra money dahil alam natin ang isang magtuturis sa ating bansa ay may dalang perang dolyaris yan na makatulong sana sa ating ekonomiya. Ano po unang problema ng ating Pangulong Marcos? Airport. Ang airport po ay worst airport po sa buong southeastern o buong Asia. Mga tama, kasama po ang worst airport natin at nung mga nakaraan, nakita po natin, balitang-balita po sa buong mundo ang ating pamosong airport, na iniipis, dinadaga at maraming balang nakukuha. Maraming bala at nabubuksan pa ang mga, dala ng banyaga ang kanilang mga luggage, hand carry at mga bag na personal, nawawala ng kasalapian. At pati ang ating mga kababayan, putok na putok din po. Kahit po sa Clark Airport, nawawalan po ang ating mga kababayan ng kanilang mga pinaghirapan, mga OFW, mga mismong kababayan natin, nawawalan. Yung kanilang sinasabing pinag-ipunan, pinaghirapan sa kabila ng paghihirap nila na hindi nila nakasama ang kanilang mahal sa buhay, na yun na lang mismo ang magpapaligaya sa kanilang mahal sa buhay. Ikukurap pa ng mga kababayan natin na walang puso. Nanakawin pa ang mga dala-dala ng ating mga OFW na nagbabalik bansa. Nakakalungkot po. Tapos ito na naman po, bagong turismo, mga katamay. Bagong turismo po ang hangad sa atin at yung sinasabing tutulungan tayo sa seguridad. Dito po sa sinasabing karagatan, mga katamay. Puro pangako ang ating Pangulo. Napakarami po na pangako. Pero sa kabila nun, mga katambay, napakarami natin problema sa ating bansa, di ba? Yung crime, paano tayo isa pang papasukin ng, papasukin tayo, ibabalik ko lang po. Ito po, marami ko na po sinabi sa mga vlog ko to, mga katambay. Ito pong unang crime natin na napakataas po sa sa buong southeastern, yung crime index po. Crime index, kahit po i-search niyo po sa Google, lalabas po ang crime index po sa buong Southeast Asia. Ilang taon na po tayong nangunguna, 2023, 2024, nangunguna po na napakataas ang Kapitolyo po ng Pilipinas, mga katambay. Kapitolyo ng Pilipinas ang pinakamataas na crime rate. Paano po tayo dadayuhin ng mga turismo? Dahil matatalino po ang mga turista. Ano po ang tinitingnan nila pag nag-research sila? Tinitingnan po nila ang sitwasyon kung safe ba sa Pilipinas. Di ba? Pag sinearch nila sa crime index ang Pilipinas, lalo ang mga syudad at ang kanilang ise-search mga katambay Manila
Manila kasi ang capital ng Pilipinas, di ba? Ano lalabas sa crime rate ng Pilipinas, ng Manila, ang capital? Pag tiningnan nila sa crime rate index ng Asia, number 1 po ang siyudad ng Manila sa pinakamataas na crime kasama ng droga. 64.4 something percent, ganun kataas, mahigit 50% mga tambay. Kasama ang Quezon City. Tapos manghihikayat ka, pupunta ka ng mga bansang mayayaman katulad ng Brunei para endorso mo ang iyong turismo. Pero ang seguridad at ang sinasabing napakataas na krimen sa Manila, hindi mo sinusolusyonan. Di po ba ganun yon? Pagka tatanggap ka at gusto mong, yung iyong bahay para masabing napakaganda ng bahay, lilinisin mo lahat ng problema niya, di po ba? Para walang makita yung bibisita sa'yo na walang ipipintas doon sa bahay mo o sinasabing doon sa property mo. Kasi ang Pilipinas ay isang property yan, mga tambay. Paano ka makihikayat na gagastos ng pera ang mga dayuhan? Kasi alam natin, pag ang isang turista o turismo pupunta ng bansa, dadayo yan, di ba? Gagastos yan ng salapi. Ano pa ang isang problema, mga tambay? Bukod sa krimen na iniiwasan nila dahil mataas ang krimen. Ano pa? Bilihin. Napakataas ng bilihin, mga tambay. Iiwasan din ng mga turismo yan. Dahil yung pera nila halos walang value sa Pilipinas. Dahil para ding ang presyo natin ay nasa ibang bansa. Dahil napakataas ng bilihin. Pagkain, napakataas. Transportation, gagamit ng transportation yan. Ano po ang logic dyan? Pag mataas ang gasolina, mataas din ang transportation. Lalo pag renting, di ba? Napakataas. Tataas lahat, pati hotel. Ang tinutuluyan nilang hotel, tataas din, mga katambay. Dahil tumataas ang bilihin. Di ba? Mataas ang kuryente. Mataas ang gasolina. Mataas ang bilihin. Ano ba? Mataas din ang internet. Kukuha ng internet yan. Di ba? Tapos sasabihin mo, maraming tutulong na, ekonomiya, ang number 1, turismo, bubuhayin mo turismo. Iayusin mo muna ang bansa mo. Pababain mo ang kuryente. Pababain mo kahit papaano ang mga pagkain. Kailangan ng mga turismo yan, ng mga banyaga, kumain. Di ba? Pag bumaba na lahat yan, ay magugustuhan ng napakaraming, foreigner. At ano pa? Ayusin mo yung safety nila. Di ba? Ayusin. At ayusin ang airport, mga tambay. Number 1, ang airport na lalapagan nila na hindi sila makukuhanan, ni hindi pa nga nakakapamasyal, mga tambay, nakukuha na yung mga dolyares, nananakaw na sa kanilang mga bagahe at sa kanilang mga hand carry o mga personal na bag, mga tambay. Pag minalas-malas pa ang mga dayuhan, lalagyan pa ng bala. Tapos, ito ang isa na naman pangako sa atin ng Pangulo, mga tambay. Ano po sa tingin niyo, mga tambay? Sa kabila na napakaraming problema ng ating bansa, krimen, droga, tapos ise-search pa nila ang ating Pangulo, mga tambay. Anong klaseng Pangulo ang Pilipinas para tayo pumunta? Ano po ang lalabas na research sa pagkatao ng Pangulo? Involved sa droga, di umano ang Pangulo ng Pilipinas. Addicted, di umano, mga tambay. Gumagamit ng mga high-end na gamot, mga cocaine at marami pang mga mamahaling droga. Di umano ang Pangulo ng Pilipinas. Tapos, pupunta ka, di umano sa bansang Pilipinas, ang Pangulo ay may issue pag sinerch nila. Kasi ang mga dayuhan, technology po yan bago pumunta sa bansa. Puro researching po yan. Puro researching, mga katambay. High-tech po yan. Nire-research nila ang bansa. Kasama nilang nire-research ang Pangulo kung magaling at sinasabing walang bahid, na anomalya ang Pangulo. Ang unang bubungan, ang issue pala sa Pangulo ng Pilipinas ay droga. Diba? Na hindi naman tinutuldukan ng Pangulo yung kanyang problema sa droga. Nada. Tapos ihingkayat ka ng maraming turismo sa ating bansa para sa ekonomiya dahil sad-sad po talaga. Sad-sad po ang stock market po ng Pilipinas. Napakalaki po ng porsyento binagsak. At napakataas po ng bilihin. At bagsak ang piso natin, mga tambay. Ang realidad, ang real talk, bagsak ang piso, mga tambay. Kaya po, napakahirap po ngayon, mga tambay. Nagtataasan na lahat dahil bagsak ang piso, dahil ang ginagamit natin pang-angkat ng produkto ay dolyares. Tapos babagsak ang piso. Saan nila babawian yan? Saan babawiin ng mga negosyante yan, real talk? Di ba? Sa mga Pilipino.
babawi na sa atin yan sa presyo dahil bagsak ang piso, mga tambay. Walang pumapasok na businesses ang ating bansa. Yung pinakamalaking inaasahan natin na kaalyado nating Amerika, na tayo maka-Amerika, nilayasan pa tayo, mga tambay, ng sinasabing napakalaking, napakalaking negosyo ng isang bansang Amerika, lalo ang Google. Alam naman natin ang Google, napakalaking korporasyon yan o kumpanya na galing Amerika, nilayasan pa tayo. Nagkaroon na tayo ng mga speech diyan at sinasabing makukuha natin di umano. Pero doon nagpunta sa kapitbahay natin, Malaysia, mga tambay. Dahil nga ang mga Amerikano, number one, matatalino. Matatalino yan, mga tambay. Kung sila nga mismo gustong gamitin ng Pilipinas para girahin ng China, tapos maglalagay ka ng negosyo ng Amerika, logic lang yan, mga tambay. Amerika ang sumusuporta sa atin di umano para sa sinasabing protection at depensa na kung magka-agyera sila tutulong. Tapos lalagay nila yung kaperahan nila sa Pilipinas para lang girahin ang tulad ng Google. Kahit naman kayo, mga kabayan, tanungin ko, ganun po ba gagawin nyo? Yung inyong malaking negosyong Google, tapos may nagbabadya na parang gera di umano sa ating bansa. Amerika rin ang tutulong daw sa atin, sabi ng Pangulong Marcos di umano at marami pang Western. Hindi maglalagay ng mga negosyo sa atin yan. Dahil mawawasak yung kanilang pera. Di po ba, mga tambay? Matatalino yan. Pero sa kabila nun, ang inaasahan pa rin ng Pangulong Marcos, China pa rin. Yung sinasabi ko nga, mga tambay, sa vlog ko, yung pinakamalaking legacy po sana, kauna-unahan legacy po sana ng Pangulong Marcos, yung sinasabing Cavite hanggang Bataan, yung gagawing bridge po, yung Bataan-Cavite Bridge, napakalaking pera po ang pondo ron. Mahigit 60 plus billion po yun. Ano po ang magpapanding nun? Yung galit na galit po ang Pangulong Marcos na talagang, inaapi tayo. China. China pa rin po ang uutangan ng Pilipinas di umano. Hindi ang Amerika na talagang hinihimod natin di umano. Ang wet po ng Amerika. Pero walang nagagawa sa atin, lalo sa kaperahan. Ang dinadala lang sa atin ng Amerika, puro panggera. Yan po ang dinadala sa atin. Dinidisplay sa atin ng Amerika, panggera, puro tangke, mga missile, mga sinasabing technology na gamit pangpatay. Hindi po ang dinadala sa atin ng Amerika ay pambuhay. Yung pambuhay, pang-asenso. Ang dinadalang tulong sa atin, puro pamatay, pamuksa, yung masira ang bansa. Pero pagdating sa paunlarin ng bansa mo, hindi pa sa'yo dinala. Dinala pa sa Malaysia, mga tambay. Ngayon, naasa naman tayo sa turismo na tulong ng Brunei. Ito naman po ang Brunei at yung sinasabing tutulong din para proteksyonan ang ating karagatan, ang maritime, hindi pa rin naasenso ang ating bansa dyan. Hindi pa rin tayo pakakainin yan. Ang ating mahihirap na Pilipino, hindi pa rin papakainin yan. Ang kailangan natin, produksyon, mapababa ang produkto, lalo ang kapalayan, ang kabigasan, na tayo po ay nasa Southeast Asia at tayo po ay kumakain ng bigas at ang bigas po ay tinatanim sa ating bansa. Pero sa kabila nun, ng Pilipinas ay sagana sa taniman ng bigas, ng palay, napakataas pa rin ang ating bigas, mga tambay. At siyandamukal pa rin ang inaangkat natin sa ibang bansa, sa ating mga kapitbahay sa Asia. Tayo pa rin ang number one, importer ng bigas. At ganun din po, number one din po tayo, importer sa China, mga tambay. Tayo po ang napakalaking nag-i-import sa China, nakaaway natin, mga tambay. At ang China, nakakapiranggot lang ang ine-export natin doon. Ang ini-import nila sa atin, kakarampot lang. Ano pa masasabi nyo, mga tambay? Dito po, sa napakalaking nagastos po ng Pangulo na travel. At ito po, binigyan po tayo ng pangako na turismo di umano at pangarap niya. At yung sinasabing agrikultura di umano at kasama na yung tulong sa proteksyon sa ating karagatan. At yung sinasabing gastos pa di umano ni Juan de la Cruz, yung nakasakay sa private plane na sumunod na kanyang pinsan, mga tambay, na galing ng New York at dumiretso ng Singapore o ng Brunei na naka-private jet. Ito po ang napala ng Pilipino, mga tambay.
yung sinasabing kasunduan ng turismo, agrikultura, at yung maritime support sa ating karagatan. Napakalaki po. Yata, di umano ng ginastos natin sa travel, pero ito lang po ang nahita ng ating mga kababayan, tayong mga Pilipino, di umano. Ano po masasabi niyo mga tambay? Dito po sa report ng ating mahal na Pangulo sa kanyang biyahe sa Brunei at Singapore. Muli po, maraming salamat po mga tambay sa nakagusto po ng ating napakalit na channel. Siyempre po, at sa mga nagsusubscribe, napakalaking pasasalamat po ni Kamanong. Thank you po. At ingatan nawa po mga tambay. Paalam. Bye-bye. Salamat.